Right. Yan. Salud ulit. Ano susunod? Anong susunod? Ano? Hot, set, open. And let's go. Grabe yung balak ko. Christmas makapiling, laging feel na feel, laging feel na feel, damang-dama ang sigla. Ano ba yung tugtog kay Justin? Oo ha? Nalaban ko itong mga to eh. Go! Good morning, mga kapatid! Feel na feel. Sabi sa inyo lang. Feel ba? Feel na feel ba? Ano ha? Okay. Hoy! November 20, maayong buntag sa mga kapatid nating Bisaya at talaga namang feel natin ang good vibes ngayong Lunes. In full energy pa yan kasamang ating mga minamahal na Zumba Buddies mula sa Mandaluyong. Oh yes, Jess! Maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid natin ngayon dito sa studio. Hello! Palamakan naman po natin ng mga dancer this morning. Oh, sa mga kapatid natin sa bahay, sana po ay buhay na buhay ang inyong mga diwa. It's a bright and sunshiny day. Yes, it's always bright and shiny talaga kapag nakapag-exercise tayo agad, tulad ngayon yung mga endorphins natin, mabuhay. Pero para mas masaya, pagtapos ng paggalaw-galaw, kumain at tumigot na ng mainit na sabaw. Rhyming yun ha. Pero sinabi mo pamawi kanina nung sumasayaw tayo, no? Naamoy ko. Yung inang sabaw natin dito. Kaya pala hindi ka makapag-concentrate. Kaya mali yung choreo ko, Dirks. Kaya mali yung choreo ko. Hindi, akala ko kaming lahat ang mali. Parang may Akala sinigang. ko kaming lahat ang mali. Parang may sinigang, parang may bulalo. Parang gano'n, di ba? Tinola. May tinola. Hoy, wala namang mali-mali, di ba? Basta galaw-galaw lang. Basta feel nyo. Basta feel nyo kahit anong sayaw, di ba? Justin, tama o mali. Sakto lang yan. Sakto parang yung ating sinigang. Yes! Pati na rin tinola. Bulalo, saan ka pa? Lahat yan. Pasok sa best meat soups in the world. Global ang dating. Mama Dims at ngayong umaga, straight from Tagaytay narito. Sina Marjorie at Paulo Rashid ng Guapitos Restaurant. Eto na kami. Good morning, kapatid. Good morning. Good morning, kapatid. Good morning, kapatid. Tama to sa para sa throat ni Jess. Namamalat. May mainit na sabaw. Para sa walang boses, kailangan natin ng mainit na sabaw. Pero alam mo, special to ha. Meron ibang twist, hindi nyo mahanap sa ibang mga sabaw. Ano yun? Yes. Unahin po natin tong Ayun! aming Blue Lalo. Siyempre, Blue Lalo! Yeah, it's color blue po dahil May turn, ano yun? yeah, may blue turnate. Lagay natin turn pala yun. Ayun. Akala ko turn natin. Pakita natin yung para blue. makita yung blue. Yeah. Blue lala. Blue lala. Oh. Blue lala. Blue. Ayun o. Ay, ang Talagang sarap. blue. Ano yung Perfect. benefits ng flour na yan? Kasi nilalagay din po sa salad yan, di ba po? Opo, yes. Ano siya, anti-aging. Ay, Yan. Yun. Abay, pakiyain na natin yan. Isang galon daw po. Monday na Sorry, Monday. pero hindi namin kailangan yan dito. Alam mo ate, maaaring ikaw, hindi mo kailangan pero kami. Kasi ikaw nahanap mo na yung fountain of youth. Yun, Ay, ganun ba? oh. Ganun ba? Hindi, pero naamoy ko na. Amay mo na ba yung Sige, ano pa next? Tapos yung ang dala? next naman Pork po is sinigang, ma'am. itong sinigang namin. Okay. Ang sinigang po kasi namin is, ang pang-asim niya is hindi yung normal na sampalok or inagabi. Yan po ay sinigang sa guyaban. Wow. At saka, gusto ko pansinin mo, ma'am, na yung akin, sige mo, ano. Yung sa akin, yung bowl ko, tingnan mo yung bowl ko, tingnan mo yung kalahawan ko. Mainit Ay, thank you po. Okay lang, sir, nagluluto ako. Pusin mo yun, Dirks, ha? Huwag ka mag-alala. Ako, kailangan ko yung Kayo, ma'am, mainit-init lagyan na yan. At saka yung... Kailangan ko yan. Oo, mainit-init pa talaga. Okay. Sinigang sa guyaban. Guyabano ginamit. Guyaban. Akala ko guava. Iba pala yung guava. Guyabano. Guyabano. Oo, Yung okay. guyabano siya. Tama ako. Eto, babalikan ko tong blue. Eto yung parang merong bulaklak na blue na Apo yan. Yan yung Kakainin blue ko ba to? Yes po. Pwede kainin. Pwede niyang kainin.
Panalo. Sa salad grabe actually yung- nilalagay They din po. put that in salad. Thank you, sir. So, anti-aging, what else? It can help your blood circulation. Then, Okay, sige. Yung, Ah, yung ano, yung blue lalo. ang asim. Blue lalo. Blue lalo. Patikim ko blue sa'yo lalo. to, Just. Ito, meron. Ito, may sinigang. Ito, blue Panalo yung sinigang. Guyabano. Prutas ba yun? Kaya ba? Sinuta siya. Asin mo yung guyabano. Ano siya, parang naghahalo yung asim at saka yung tamis niya. Oo. So eto, hindi na namin siya nilagyan ng mga pampaasim. Ay, maraming Kasi salamat. natural na. Powder. Kasi natural yung asim. Pero Maui, may isa pa silang baon dyan. May tinola pa dyan. Yes, of course. Ayan. Ito, kita naman natin mga kapatid, ang tinola. Ang sarap. Sabaw galar tayo this morning, guys. Sino may gusto ng tinola? Sa Tagaytay po ito. course. We are located po sa Tagaytay. Sa within highway lang po siya. So, visit po kayo. Okay, syempre binibida natin to ngayon kasi ito yung itinuturing, itong tatlo na to, one of the three of the best meat soups in the world. Sa tingin nyo, bakit ba nagsastand out ang bulalo, sinigang at tinola? Kasi, ano sila, Anong masim-masim? sila yung hinahanap kasi ng mga tao. Usually ng mga Pinoy, lalo ng mga Right. Pinoy. Yan talaga, kapag ka sinabi mong ulam sa tanghalian, sinigang ang favorite nila, tinola, at saka, ayan, bulalo. Bulalo. Actually, itong tatlong sabaw na to mabenta rin to sa bahay namin sa mga bata. Kasi ito yung tatlong sabaw rin na paborito nila. So, At saka ngayon na, usong-uso yung sakit, di ba? so pag may sabaw Talaga ka, ba? it really warms. Talaga ba? mga Paikot na dito sa mga host namin. Sabi ko talaga, kailangan natin magsabaw. Pero, Di ba when you warm, like even when you're broken-hearted, a warm soup talaga. You really need it. It's very comforting. So, it's nice. Like, tsaka nandun ako, di ba, sa broken-hearted. Okay lang ba tayo, sir? okay ka. Okay lang po, okay lang naman. At saka kasi marami tayo mga kapatid na, alam mo, sa ganitong umaga ka medyo, hindi ko alam kung kayo pero that's why we need Good Morning Kapatid kasi para pampasaya, pampaganda Yes. tayo. Ibang gusto ko ng araw ninyo, good vibes ang kanya. Yes. Dapat napasok yung dila ko. Ayun na nga, kaya ko naramdaman. Kaya ko naramdaman. Sabi ni Ate Chiki, parang napatahimik ako kasi napasok yung dito. Ma'am, pagpupunta, okay. Eto, ako talaga, ayan, sabi nila, no, masayang bonding daw kasi ang cooking. Isa inyo ba? Kayong dalawa. Is cooking something that you do talaga for fun? Do you bond together over cooking? Kasi para gawin mo siyang negosyo, Actually, She eats for fun, I cook for fun. Ayun! Perfect match! Perfect match, sir. hindi talaga ako marunong ako magluto, pero hindi Alam ko kasi... na, mas magaling ka magawak ng pera. Tama. Okay. Din tayo. Baliktad yan unusual. Usually, di ba, ang mga mami yung nagluluto, di ba? Opo. Tapos yung mga, baliktad, di ba? Ate, I will tell you, si Papa B, si Boya, ang mas madalas magluto sa akin. Ah, talaga? Pero ako, sa amin, competition naman. Ganon sa amin. Kasi naluluto kami. Pagalingan. Yes, pero si Papa B, ang mga niluluto niya, yung mga gusto kainin, so crispy pata, pares, ribs, ganun Papa siya. B, the challenge Yes. is on. I will tell, Baka naman. Boya. I will tell. So, mabuhay sa lahat ng mga daddy, tatay, husband na mahuhusay sa kusina. At sa mga mami na magaling magawak ng pera. Yes! Okay. So, tell us more about your restaurant. Imbitahin natin sila para mga kapatid natin dyan habang pinalasap namin yung niluto niya. Ayun. So, iniimbitahan po namin kayong lahat na pumunta po at bumisita sa aming restaurant sa Tagaytay po. Located po siya sa within Aguinaldo Highway po, Barangay Asisan, Tagaytay City po. So, madali nyo lang po siya makikita. Pwede nyo po siyang ma-search through Waze app po and Google Maps. Ayan, nasa Aguinaldo Highway lang muli. Maraming salamat. Marjorie at Paolo Rashid ng Guapitos Restaurant. Thank you Ang po. init po ng mga hinain nilang sabaw ngayong umaga. Tara na't salubungin na natin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Gumalaw-galaw lamang po mga kapatid. Padaluyin natin ang happy hormones at dumedma muna sa mga nega. Bye, nega! Magpatuloy lamang po sa buhay with a happy heart. Ako po si The Poster Maging inspirasyon sa pagkakaroon ng extra motivation, focus lang sa goal, anumang challenges, kayang-kaya mo yan, kapatid. Ako po, si Maui David. At ihanda na, of course, ang sarili mga kapatid. Bunatin ang mga katawan at bumangon na sa mga higaan.
Alam ko masarap yan, pero sige, bangon na po. Bangon na po, okay? Samahan ng inyong masaya at always excited morning kasalo. Ako po si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman, ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, nagsimula na tayo nakakatakam na panimula sa ating agahan. Pero meron pa tayong mga paalala muna sa kanila, Maui. Yes, correct. Kasunod ng malawakang tigil pasada ngayong araw, online classes muna o di kaya'y nagsuspindi na ng klase ang ilang eskwelahan. Kabilang na riyan ang Adamson University, Arellano University, Ateneo de Manila University at Manila at Laguna Campus ng De La Salle University. Riyan din sa Manila at Makati Campus ng Far Eastern University at FEU High School. Wala rin munang face-to-face classes ang Mapua University, Miriam College, pamantasan ng lungsod ng Maynila at pamantasan ng lungsod ng Marikina. Maging sa Polytechnic University of the Philippines at University of the East sa Maynila po at Caloocan. Suspended din po ang face-to-face classes sa University of the Philippines, Diliman, Manila at Los Baños at University of Santo Tomas. Wala rin muna ang in-person classes sa probinsya ng Pampanga at ilang lugar sa Laguna. Kabilang na dyan ang Binyan, Cabuyao, Calamba, Los Baños, Santa Rosa City at San Pedro City. Tuluyan naman nagsuspinde ng klase sa lahat ng antas ang probinsya ng Albay. Bukod kasi sa strike at pinangangambahan din ang malakas na ulan, bunsod ng shearline. Nagsuspinde rin ng klase ang probinsya ng Samar dahil din sa masamang panahon. At sa mga naghahanap naman ng bonding idea with kids, subukan gumawa ng sapatos! Why not? Why not? Ang shoemaking kit business na yan, perfect for kids o sa kahit sinong gustong matutong gumawa ng sapatos. Ibibida natin sa kitang-kita. Isa pang bonding idea, gumawa po ng mga yummy at fun na merienda. Yan naman po ang ituturo natin maya-maya lang sa Working Mom. At sa ibang issue naman, muli akong naglibot para magtanong sa ating mga kapatid. Anong mas masakit? Unfriend? Ay! O block? Wala. Parang pwedeng unfollow na lang. Pwede rin. Malalaman natin yan. Pera. Pwede rin natin yung pera. Okay lang din. Gusto rin natin yun. Hindi. Sa totoo lang, wala nang masasakit ka pa kapag nakalimutan ka ng iyong amang anak ina dahil sa pagtanda. Oo. Alzheimer's ang sakit na yan. Pag-uusapan natin ha, sabi ni Doc. At sa mga umaaksyong balita naman sa frontline sa umaga, malawakang tigil pasada ng ilang grupo ng mga tsuper simula na. At mga nasawi dahil sa magnitude 6.8 na lindol sa Sarangani noong Biyernes, umakyat na sa Siam. Update naman sa katatapos lang ng Miss Universe 2023. Ating pambatong si Michelle D. Di gumang makapasok sa top 5, kinumpirmang wagi naman sa fan votes. O para naman po, winner tayo, i-ready na ang mga pangmalakasang post at ngiti ninyo at sumali na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Eto na yon. Basta tutok lamang po sa Good Morning Kapatid. Yung pong mga bonggang selfie ninyo, itodo nyo na while watching Good Morning Kapatid. I-private message lamang po yan sa aming official Facebook page. That's Good Morning Kapatid. Mas bonggang selfie, mas wagi. Ang mapipili po namin Selfie King or Selfie Queen of the day sa pagtatapos ng show, mananalo po ng 500 pesos worth of load! Kaya naman Kagumoka, go and selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Laging feel na feel ang sigla, umaapang-ligaya. Lalong feel na feel, lalong feel na feel. Feel na feel ang Paskong Kapatid. Feel na feel ang Paskong Kapatid.
Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. 3 araw na tigil pasada ng grupong Piston o marangkada na, pero ilang tsuper mas pinili na lang na kumita. Libreng sakay ikinasa ng mga ahensya at lokal na pamahalaan para kontrahin ang epekto ng transport strike. 60 pamilya nasunugan sa Pandacan, Maynila kagabi. Bilang ng mga namatay sa magnitude 6.8 na lindol, umakyat na sa siyam. Pagdedeklara ng state of calamity sa Sarangani, posible ng desisyonan ngayong araw. Panibagong rollback sa diesel, gasolina at kerosene ipapatupad bukas. 59 na Pinoy sa Lebanon na gusto ng lumikas, hindi pinayagang umuwi ng Pilipinas. At Michelle D. nagpasalamat sa suporta ng Pinoy fans kahit hindi man nakuha ang korona ng Miss Universe 2023. Umarangkada na ang 3 araw na tigil pasada ng grupong Piston sa Maynila. Nauna nang sinabi ng grupo na nasa 100,000 tsuper ang makikiisa sa kilos protesta. Pero may ilang tsuper na nakita ang News 5 na bumabiyahe pa rin ngayong umaga. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsalang. Justin? Jess at Maui, maagang nagsimula ang araw para sa mga grupong Piston at mga tsuper dito sa Maynila para sa kanilang 3 araw na tigil pasada. Pero marami nga na mga jeepney driver ang mas pinili na huwag sumali sa tigil pasada. Lahat ng 80 mga driver at operators ng jeep na biyaheng Guadalupe at Elguinto hindi talaga bumiyahe ngayong araw. Ito raw ay bilang pakikiisa nila sa Piston na ipinoprotesta ang nakaambang consolidation ng mga jeep sa kooperatiba o korporasyon sa katapusan ng taon. Bagamat walang kikitain at may mga pasaherong mahihirapan, ayon sa mga tsuper ay para rin naman ito sa kapakanan ng lahat. Paliwanag nila, mas mawawalan daw ng masasakyan ng mga pasahero kung puwersahan silang patitigilin kapag hindi sila nakasali sa co-op o korporasyon. Dagdag pa nila, mine-maintain at inaayos naman ng mga driver at operator ang kanilang mga jeep kaya hindi makatarungan tanggalin ang kanilang mga unit. Samantala, sa kahabaan naman ng Taft Avenue sa Maynila, hindi ramdam ang tigil pasada. Maraming mga jeep ang maluluwag pa at konti ang mga sakay na pasahero. Maui, ayon sa aming mga nakausap na bumabiyaheng mga jeepney drivers, hindi sila sumali sa transport strike ngayong araw dahil mas gusto nila na kumita na lamang. Para sa mga kapatid naman natin na maaapektuhan itong transport strike dito sa Maynila ay huwag mabahala dahil maraming nakabantay at nakastandby na mga libreng sakay mula sa Manila LGU at Manila Police District. Maui at Jess? Maraming salamat, Justin Punsalang. Di sapat para sa mga tsuper ang bastang tigil pasada lang sa Caloocan. Ang ilan sa kanila humiga pa sa kalsada bilang protesta. Live mula sa Caloocan, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, kamusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Jess, isa-isang humiga sa kalsada ang mga tsuper ng transport group na Piston sa Monumento Circle ngayong unang araw ng tigil pasada ng grupo. Nagtipon-tipon na bago mag-alas 5 ng umaga ang mga miyembro ng Piston, ilang metro malapit sa monumento. Saka sila nagmarcha papunta sa tinawag nilang Main Strike Center. Inaasahan ng grupong nasa 8 hanggang 10,000 tsuper ng jeep ang makikiisa sa 3 araw na tigil pasada rito sa monumento. Mula iyan sa nasa 36 na rutang dumaraan sa monumento galing pa sa Maynila, Caloocan, Malabon, Valenzuela, Navotas at ilang parte ng Bulacan. Ipinaglalaban ng grupo ang napakamahal na presyo ng modernized jeep na aabot daw sa 2.8 million pesos. Giit nila, ito ay halaga na hindi kayang punan ng mga tsuper. Tutol din sila sa ipatutupad na mandatory franchise consolidation o yung pagsasama-sama ng kanilang individual na prangkisa para umanib sa isang kooperatiba o korporasyon. Tingin nila, nagbibigay daan ito sa mga kapitalista para agawin ang public service sa bansa. Magiging mas maliit din daw ang arawang kita ng mga tsuper dahil mapupunta lang ito sa buwan ng bayad sa modern jeep. Dagdag pa ng grupo, may ilang modern jeep ang nakatenga na sa ngayon dahil sa hirap na makahanap ng pyesa.
Dahil sa tigil pasada, ilang pasahero galing Malabon ang nahirapang sumakay ngayong umaga, papasok sa kanilang mga trabaho. Hanggang Miyerkules pa ang strike, kaya sabi ng ilan sa nakausap nating mananakay, aagahan na lang daw nila ang pasok. Jess, sa ngayon nasa 70 na ang bilang ng mga tsuper na nandito sa kilos protesta. Madaragdagan pa raw yan mamayang tanghali dahil hindi pa nakakarating ang mga pumasada kagabi. Sa kabila nito, may ilang jeep pa rin pumapasada na posibleng hindi kaanib ng piston. Yan muna ang latest mula dito sa Monumento. Balik sa inyo. Nagulat mula sa Caloocan. Maraming salamat, Dave Abuel. Nagkasa ng libreng sakay ang ilang ahensya ng gobyerno at local government units kasabay ng tigil pasada ng piston. Nag-deploy ng mga bus ang Quezon City Government para maserbisyohan ang mga pasaherong posibleng ma-stranded. Aabot sa 76 na bus ang ide-deploy ng QC Government para sa buong araw. May itinalaga ring mga sasakyan ang Manila LGU para sa libreng sakay. Maging ang national government nakahanda rin sa tigil pasada ngayong araw. Naka-preposition po yung nasa mahigit 250 assets po ng government mula po sa MMDA, PNP, JTF NCR, DPWH sa 20 staging areas po sa NCR para magbigay po ng libreng sakay sa mga pasahero po nating maaapektuhan. Parang wala namang transport strike sa ilang bahagi ng Quezon City. Sa may Commonwealth Avenue, maraming jeepney driver ang bumiyahe. Nag-aagawan pa nga sila ng pasahero. Para sa update, makibalita tayo live mula sa Fairview. Andyan si Gio Robles. Gio, ano nang latest dyan? Jess, business as usual nga ang mga nakausap nating tsuper dito sa may Commonwealth Avenue sa Quezon City. Kaya hindi ramdam ang epekto ng transport strike ng grupong Piston. Umaga pa lang, sunod-sunod na ang mga jeep na bumabiyahe sa kahabaan ng Fairview Commonwealth kanina. Ang mga pasaherong nag-aabang sa bangketa, walang kahirap-hirap sa pagpara dahil maluluwag pa mga jeep na pumapasada sa mga rutang Bagong Silang, Philcoa, Welcome Rotonda, Tandang Sora at Lagro, Cubao. Paliwanag ng ilang driver, hindi naman daw sila naabisuhan ng kanilang mga samahan na sasali sila sa 3 araw na tigil pasada ng Piston. Ang iba naman, Jess, kailangan daw kumayod gaya ni Christopher na may 5 anak. Bagamat suportado raw nila ang issue laban sa jeepney phase-out, aminado sila na malaking kawalan sa kanilang kita kung gagarahe sila at makikiisa sa strike. Kaya sa dami ng jeep, Jess, nag-aagawan pa raw sila sa konti ng pasahero ngayong Lunes. Nakapanayam rin natin ang ilang pasahero kanina at kahit sila, hindi raw ramdam ang transport strike. May mga nakasalubong pa tayong mga estudyante na hindi rin nahirapang sumakay ng jeep papasok ng eskwela. Jess, sa mga oras na ito yung live na kuha natin dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue, dito sa Fairview. Mabigat yung daloy ng trapiko kasi may intersection dito. Pero paglagpas nyo naman sa traffic light, ay mabilis na rin yung usad ng trapiko. Karamihan sa mga sasakyan na nakikita natin, mga private vehicles ito, no? Pero discuss ko lang ulit, itong sa transport strike naman natin, simula kaninang umaga nang nag-ikot-ikot tayo dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, marami tayong nakikitang mga pampasaherong jeep, bukod pa yan sa mga tradisyonal at mga modern jeep. At dito nga sa harap ko, sunod-sunod yung mga modern jeep na nakapila na nag-aabang ng mga pasahero. At maliban dyan, bukod pa dyan, may mga bus din na bumabiyahe, maging yung mga UV Express. Kaya halos lahat ng mga pasahero na nakausap natin dito sa Commonwealth Avenue, hindi ramdam yung transport strike. Balik sa'yo, Jess. Nagulat mula sa Quezon City. Maraming salamat, Gio Robles. Sa ibang balita, walang matuluyan ngayon ang nasa 60 pamilya matapos silang masunugan sa Pandacan, Maynila kagabi. Ang ilan sa kanila sinubukan pang bumalik sa kanilang bahay habang nasusunog para lang magsalba ng gamit. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Binulabog ng nanggangalit na apoy ang mga residente ng Hilom Extension, Barangay 846, Pandacan, Maynila bandang alas 8 kagabi. Sa tindi ng sunog, kita mula sa highway ang naglalagablab na apoy. Kitang-kita ng ilang motorista kung paanong nilamon ng apoy ang magkakatabing bahay. Isa sa mga nasunugan si Jessica Saludes.
Wala siyang naisalba na kahit anong gamit. Sinubukan niya pa raw na pasukin ang nasusunog na bahay, pero pinigilan siya ng kanyang mga kapitbahay. Sana kahit damit, ganon yung gamit sa school kasi ayun yung importante. Kaso wala eh. As in wala. So hindi namin alam kung paano babangon ulit. Tumagal ng 1.5 oras bago tuluyang napula ang sunog. Nang matapos ang sunog, ay kanya-kanyang hanap sa mga bagay na pwede pang mapakinabangan ang ilang residente. Sa tansya ng Bureau of Fire Protection, nasa 30 bahay ang natupok, habang 60 pamilya naman ang naapektuhan. Wala naman pong na casualty, pero meron po tayong injured po isang ating fire volunteer na nahulog po siya during firefighting. So minor injury lang naman po na natapos. Aabot sa 200,000 piso ang kabuang pinsala ng sunog. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Ilang tsuper naman ang umirit ng biyahe bago sila makaisa sa transport strike. May hanggang alas 10 lang kasi sila ng umaga para kumita kahit papaano. Live mula sa Pasig, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kamusta na mga pasahero dyan? Alam mo, Jess, normal lang nga raw para sa mga pasahero yung makita na medyo masikip, mahirap sumakay kapag Lunes ng umaga dyan sa bandang Philcoa sa Quezon City. Pero alam mo, habang tumatagal ay nararamdaman na raw ng mga pasahero na mas mahirap na nga sumakay ng dahil sa strike. Bandang alas 6 o bandang alas 7 ng umaga ay minasakyan pa naman ng mga pasahero sa bandang UP Philcoa sa Quezon City. Pero habang tumatagal ay unti-unti na nababawasan ang mga bumabiyahing jeep. Sabi ng mga tsuper, bumiyahe lang sila ngayong araw para may makain at pagkatapos ng isang ikot, gagarahin na rin sila. May mga nakausap din tayong driver na sinabing hindi naman sila pinagbawalang umikot ngayon. Pero pagsapit daw ng alas 10 ng umaga, epekto na ang tigil pasada sa bahaging iyon. Kaya maaga pa lang may mga nakita na tayong estudyanteng nag-abang ng jeep para hindi malate sa klase. Maaga rin nag-ikot si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chofilo Guadis III para makita ang sitwasyon. Lalo na sa Quezon City na itinturing na critical areas at gayon din dito sa Pasig. May mga nakaschedule silang meeting mamaya kasama ang piston na siyang nagpasimuno ng strike. Git ni Guadis, handa silang pakinggan ang mga panawagan ng grupo. Pwede rin daw silang agad-agad na maglabas ng bagong direktiba kung kinakailangan. Katunayan itong Biyernes, naglabasan ng utos ng LTFRB na pinapaluwag ang ilang requirements para sa mga operator na gustong bumuo ng kooperatiba. Pero sa kabila niyan, wala pa nakikitang dahilan ng ahensya para palawigin ang December 31 na deadline para sa consolidation ng prangkisa. Sa ngayon, nasa 60% ng mga jeepney sa bansa ang kaanib ng kooperatiba o korporasyon. Just gate ng LTFRB, hindi naman daw masama at karapatan naman daw talaga ng mga tsuper at ng mga operator na magsagawa ng kilos protesta. Pero pakiusap lang ng LTFRB ay wag harangin yung mga driver na gustong bumiyahe ngayong araw. Tatagal itong strike na ito ng 3 araw. Jess. Nag-uulat mula sa Pasig, maraming salamat Gerard de la Peña. Abiso naman sa mga motorista, may rollback ulit sa petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas. 75 centavos ang bawas sa kada litro ng gasolina ng Sea Oil, 65 centavos ang kaltas sa diesel, habang 60 centavos naman para sa kerosene. Wala pa namang abiso ang ibang kumpanya ng langis. Ito na ang ikatlong sunod na linggo ng rollback sa petrolyo. Umakyat na sa siyam ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa magnitude 6.8 na lindol. Bukod sa mga namatay, umakyat din sa 15 ang sugatan. Higit 800 naman ang nasirang mga bahay. Halos 100 dito ang totally damaged. Halos 120 na iba pang gusali rin ang napuruhan ng lindol. Inaalam pa sa ngayon kung magkano ang pinsala sa mga infrastrukturang iyan. Patuloy na makararanas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw. Magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan ang shear line sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Bicol, Amihan at Mimaropa. Naman ang magpapaulan sa Cagayan Valley, Apayao at Quezon. Posible ring ang mahinang pag-ulan sa Metro Manila ngayong Lunes dahil sa Amihan. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, posible ang pulupulong pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Hindi pinayagang umuwi ng Pilipinas ang 75 Pilipino na nasa Lebanon. Ayon sa Philippine Embassy sa Beirut, aktibo pa kasi ang kontrata ng mga nasabing Pinoy sa kani-kanilang trabaho. Nakipag-ugnayan na ang ating embahada sa Ministry of Labor ng Lebanon.
Nangako naman ang mismong ministry na tulungan nilang ma-repatriate ang mga Pinoy sa gitna ng tumitinding tensyon ng Lebanon at Israel. Bibigyan din daw ng tulong ang mga apektadong Pinoy roon. Sa kabuuan, 23 Pinoy na ang nakauwi ng Pilipinas mula Lebanon ngayong Nobyembre. Nasawi po ang isang Swiftie na dumalo sa The Eras Tour ni Taylor Swift sa Brazil nitong Biyernes. Sa kanyang Instagram story, hindi raw maipaliwanag ni Taylor kung gaano siya kalungkot sa nangyari. Nakikiramay raw po siya sa pamilya at mga kaibigan ng nasawing fan. Sa gitna po ng naturang concert, nakitang namimigay ng bottled water si Taylor sa fans dahil sa matinding init na pumalo ng 59 degrees Celsius. 60,000 Swifties po ang dumalo sa unang gabi ng concert sa Rio de Janeiro. Dahil sa heat wave, nagdesisyon po si Taylor na i-postpone muna ang susunod niyang show sa Brazil. Marami naman po ang nagulat at nalungkot nang hindi umabante si Michelle D sa top 5 ng Miss Universe 2023. Isa ako dyan. Grabe, umiyak po ako. Pero sagot dyan ng ating pambato, Destiny has greater things for us. Narito po ang report. Fierce ang pasarela ni Michelle D sa swimsuit round, kung saan nagpatalbugan ang top 20 semi-finalists ng Miss Universe 2023. Pag-usad sa top 10, sophisticated ang rampa ng ating pangbato sa evening gown portion. Ayon kay Michelle, tribute para kay Apo Wang Od na kilala bilang pinakamatandang mambabatok o indigenous tattoo artist, ang kanyang black gown na gawa ni Mark Baumgartner. Marami na nagulat nang hindi nag-advance si Michelle sa top 5. Kasama na riyan ang Pulitzer Award-winning American journalist na si Ronan Farrow, na napapost pa ng Miss Philippines was robbed, shaking and crying. Pero sabi ni Michelle sa kanyang top 10 finish, "We did what we could, but destiny has greater things for us." Dagdag pa niya, "Everything happens for a reason." Kasabay niyan, nagpapasalamat si Michelle sa lahat ng sumuporta para sa kanyang Miss Universe bid. At dahil sa bayanihan ng mga Pinoy, panalo sa fan vote si Michelle. Siya mismo ang nagkumpirma niyan sa social media. Wagi rin si Michelle sa Voice for Change Award, kasama sina Miss Angola at Miss Puerto Rico. Si Michelle din ang winner ng special award na Spirit of the Carnival Award. Sa pagtatapos ng pageant, nagwagi si Miss Nicaragua Shanice Palacios bilang Miss Universe 2023. Ito ang first win ng kanyang bansa sa Miss U. First runner-up si Miss Thailand habang second runner-up si Miss Australia. Muli naman nagpasalamat si Michelle sa lahat ng sumusuporta sa kanya. Happy that I had the whole Bayanihan spirit rallying behind us. There were so many supporters and that's all I can really ask for. Pinangako ko naman na lahat ng gagawin ko sa entablado, i-represent ko ang ating bayan. Yung Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Samantala, ngayong araw, posibleng desisyonan kung magdedeklara ba ng state of calamity sa Sarangani kasunod ng malakas na lindol. Bukod sa mga ari-arian, di rin matatawaran ang mga nawalang buhay. Para sa update live mula sa Alabel, Sarangani, makakasama natin si Rainiel Pawid. Rainiel, kamusta ang sitwasyon dyan? Magandang umaga sa inyo dyan sa studio. Umabot na nga sa 4 ang patay dito sa Sarangani Province dahil sa matinding paglindol nitong Biyernes. 3 sa bilang ay mula sa bayan ng Glan at 1 sa Malapatan. Magkayaka pa ang mga labi na mag-ina na sina Aiza at Ira Tagawalan nang ma-recover ng mga rescuers sa kanilang bahay sa Barangay Mudan kahapon ng madaling araw. Nakatira ang mag-ina sa may paanan ng bundok kung saan nagkaroon ng landslide matapos ang lindol, kaya natabunan sila ng biglang gumuho ang lupa. Sa ibang bahagi ng bayan ng Glan, bakas din ang pinsala ng pagyanig. Hindi nakaligtas sa pinsala ng lindol ang kanilang munisipyo na nagtamo ng mga bitak sa kisame at dingding. Hindi muna pinagamit ang gusali kaya pansamantalang inilipat ang mga tanggapan nito sa isang gym. Nasira rin ang pantalan ng lugar. Sa katabing bayan naman nila sa Malapatan, nakaligtas ang pamilya Pangolima. Pero ang kanilang dream house gumuho at nadaganan pa ng bagong bili nilang sasakyan.
Sa General Santos City naman, 3 rin ang naiulat na namatay kabilang ang isang buntis at kanyang mister na dadaganan ng pader. Higit 500 naman ang naitalang nasaktan o nasugatan. Pero ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Council ng Gensan, hindi isasailalim sa state of calamity ang lungsod. Kahapon ay bumisita na sa Gensan at Sarangani si Vice President Sara Duterte. Nangako siyang mabibigyan ng financial assistance ang mga biktima ng lindol at pinamamadali na rin niya ang pagsasaayos sa mga eskwelahang apektado nga ng lindol. So ngayong araw ay inaasahan na magkakaroon na ng linaw yung pagdedeklara ng state of calamity doon sa 2 bayan. Ito nga yung bayan ng Glan at bayan ng Malapatan. At kahapon din, nakakuha tayo ng impormasyon kay Sarangani Governor Roel Pacquiao na nais nga nilang o kinukonsidera nila ang pagsasailalim ng state of calamity dito sa buong Sarangani Province. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Okay, sa mga kapatid natin sa Sarangani, no? I think ang inaabangan na lang nung kanilang LGU is that meron ding 2 bayan na magdeklara din na kailangan nga ng state of calamity bago nila i-declare sa buong lalawigan. Importante ang state of calamity, lalo na pagdating sa emergency funding. Tama, para nakaabang na rin yung para mas mabilis yung response pagka biglang mangyari. And I think, if I remember right, parang ngayon lang nakaranas ng ganito kalaki sa Sarangani. Usually sanay tayo sa Kabikulan, yung mga areas na prone to ganito, no? Mga earthquake. Kaya talaga, ingat lang. Iba yung mga pag-ingat. Pati na rin Patuloy sa ating mga reporter. Yes. Oo, lahat ng mga nagko-cover dyan. Opo. At mag-ingat din po sa mga magbablock sa inyo, no? Ayan na. Ayan na. Tignan po natin. Abangan mamaya. Alamin natin ang sagot ng ating mga kapatid. Ano bang mas masakit? Ang ma-unfriend o ma-block? Tanong ko lang. At sa mga working mom dyan, tayo ha, nako, madalas nga nauubusan tayo ng merienda ideas for our kids. Diba no, Maui? Yes, relate ako dyan, Mami. Eto, pwede ninyo itong matry mamaya ha. Ang recipe para sa fun ube pancakes at scramble. Ituturo natin yan live. At sabi ni Doc, binisita ni Doc Dex Macalintal si Nanay Gloria na nakararanas ng Alzheimer's disease. Ang kwento ng ating viral warrior. Tunghayan. Huwag po kayong alis, magbabalik pa rin ang inyong favorite morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Christmas morning, laging feel na feel, laging feel na feel, damang-dama ang sigla, umaapaw ang ligaya, lalong feel na kapatid, ito po, mabilis nang makalimot at maraming pagbabago sa mga kinikilos. Ilan lang yan sa mga pinagdadaanan ng mga pasyente ng Alzheimer's disease. Nakilala ni Doc Dex Macalintal si Nanay Gloria na kahit na may ganitong sakit ay nananatiling masigla at positibo. Ang kanyang kwento, panoorin po natin. Sana ako ay laging masaya. Isa sa mga pinakakinatatakutan natin ay ang pagdating ng panahon na hindi na tayo makikilala ng mga mahal natin sa buhay. Lalo na kapag nagbabago rin sila at tila malayo na sa mga nakasanayan natin. Ilan lamang po yan sa mga maaaring maging epekto ng Alzheimer's disease. Mga kapatid, kasama po natin ngayon si Nanay Gloria at si Ma'am Amy. Si Nanay Gloria ay nakararanas ng Alzheimer's disease. Sabihin niyo sa akin, kwento niyo sa akin, ano ba nangyari kay Nanay? Napansin po namin, Doc, nung una makakalimutin siya. Kala namin usual na makakalimutin kasi yun naman yung kasabihan na pag nagkakaedad nagiging makakalimutin. Tapos grabe yung ano niya, galit. Parang araw-araw laging galit. Gigising siya dyan, lahat ng babasagin, baso, plato, binabasag niya. Paano yung nalaman na Alzheimer siya, hindi siya basta kalimot lang? Nung naglalayas na siya, sinasabi niya na hindi daw niya kami kilala. Ang Alzheimer's disease ay isang progressive disorder na karaniwang nagsisimula sa mga nasa edad 65 pataas tulad ni Nanay Gloria.
Ito ang pinaka-common na sanhi ng irreversible dementia at maaaring maging dahilan ng pagwawala at pagbabago ng ugali ng isang tao, pati na rin ng kanyang ikinikilos. Ano na yung role na ginagampanan po ninyo sa kanya at siya sa inyo po? Hindi na siya marunong kumuha ng plato para kumain. Pero marunong pa siya magbanyo. So parang nagbaliktad na kami. Siya na yung inaalagaan namin, inaasikaso, iniintindi na dati siya yung ganon sa amin. Sa araw na ito. Sa Alzheimer's disease, maaaring mayroong 3 stages na pinagdaraanan ang mga pasyente: preclinical, mild cognitive impairment at dementia. Maaaring ang mga pagbabago sa utak ng isang tao ay nagiging mas maaga kaysa sa mga sintomas. Pero mayroong mga simpleng pamamaraan para malaman natin kung ang isang tao ay nagkakaroon na ng cognitive impairment. Ang Minicog ay screening test para malaman natin kung kamusta ang cognition ng isang tao. So dito, magbibigay tayo kay nanay ng 3 salita. Usually na salita na ito, hindi talaga sila magkakarelate. Pero para sa isang normal na tao, pwede nating ma-relate ito. Itong mga 3 salita, mangga, mesa, pera. Papabigkas natin kay nanay. Sabihin mo, Nay, mangga, 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 mesa, mesa, misa, pera, saan? pera, pera. Yan, yung 3 magkakasabay. Wala naman tayo pera. Ito ay maaari, hindi naman siya definite, no? Ito ay maaari na magbigay sa atin ng impression na mayroon tinatawag na cognitive impairment ang ating pasyente. Case-to-case basis ang Alzheimer's disease, kaya maaaring mayroong mga katanungang hindi agad masasagot sa unang pagsusuri ng isang doktor. Hindi man masabi agad kung bakit nagkakaroon ng sakit na ito. Ilan sa mga risk factors ay ang edad, family history ng cognitive impairment at iba pang mga sakit tulad ng hypertension, traumatic brain injury, paninigarilyo, metabolic problems at kakulangan sa social at cognitive engagements. No? So, doon sa pagkain na tanong ko na lang din po, ano pa yung pinapakain nyo kay nanay? So ngayon, ang cravings niya, dinuguan. Lechon manok, ganyan, mga spaghetti, mga fast food. Mahilig siya sa fast food ngayon. Ma'am Ami, gusto ko lang malaman, kanina ko kasi napansin, may manika si nanay. Bakit siya may manika? Nung nag-mall kami, nung nagpa-check up siya, may nadaanan lang kaming manika. Tapos halos ayaw niya ng bitawan. Kung ano man yung gusto ng pasyente, yung binibigay natin. Yung tinatawag natin ng mga memento na maaaring makatulong sa kanila. Sa mga mayroon pong mga mahal sa buhay na nakararanas ng Alzheimer's disease, prioridad po dapat natin parati ang kanilang kaligtasan. Pwedeng lagyan sila ng bracelet tags na nakasulat ang kanilang mga pagkakakilanlan. Parati silang bantayan sa mga gawaing bahay. Iwasan po natin ang mga nakakalat na kable at iba pang mga delikadong gamit sa bahay. At syempre magplano ng daily activities kasama ang pagkain ng balanced diet, pag-inom ng maintenance medications at pag-eehersisyo. Mga kapatid, bahagi po ng ating pagtanda ang pagkakaroon ng iba't ibang klase ng karamdaman. Kaya mas mainam na ating palalimin ang ating mga kaalaman upang maintindihan po natin ang kanilang mga nararamdaman. Alam mo, ate, nabalik ako doon sa moment na gumawa kami ng teleserye. It was called The Greatest Love. Nanay Gloria din po yung pangalan ni Ate Sylvia Sanchez. Naalala nila yun, I'm sure, yung ating mga mami. Tapos, ang naalala ko lang talaga, sa ganitong karamdaman, hindi lang yung may Alzheimer's disease ang may pinagdadaanan, kundi yung buong pamilya. And we have to be more understanding and open to what the doctors will say. Kasi minsan, ang nangyayari, ang mga pamilya, in denial sila, hindi, makakalimutin lang yan, hindi, nag-uulyanin lang yan. Pero ang totoo, they need our help. Huwag nating hintayin na grumabe na to a point na meron kasi mga cases na they forget to swallow, they forget to dress up. Lalabas sila ng bahay, maa-unlock nila yun, tapos mawawala sila. And when you say forget, hindi yung nakakalimutan. Hindi, talagang wala silang maalala. And napakahirap nun para sa So for example, magsa-start yan, sasabihin ng may sakit na parang, ay, ikaw bilang pamilya, makukulitan ka. Pero sana, mas maging maintindihin tayo. Na ito ay karamdaman, dapat natin silang intindihin. Yung okay pa sana yung makulitan ka lang. Pero I'm sure, yung naranasan ni Amy, anak ni Gloria, at saka yung role mo, di ba? Meron ding kasamang sakit. Yung sakit sa puso, sa damdamin, na parang
di niya maalala kung sino ako or sinisigaw-sigawan niya na lang ako, ganyan ko siya alagaan. So parang kailangan lang matandaan talaga kasama yun dun sa sakit. I will share something that some of the people I know, kasi my lola also had it. They would do videos and then they would play it over and over sa mga apo, sa mga ate. Tapos kadalasan yung mga batang apo, natatawag ako ng lola ko na Weng. Kasi yun yung anak niyang babae at hindi ko na siya kinokorek. Ayun. Kasi kasing ganda ko po, gano'n. Huwag lang natin i-aggravate, baka kasi magalit pa eh. Kasi syempre, katulad nung sinabi mo kanina, minsan yung pakiramdam na yes, they're physically present, but mentally they're not there. So yun yung painful. Pero pwede rin siyang mag-work the other way for the family members. Pwedeng mas maglapit-lapit kayo. Tama. Lalo para kasi you have one common goal na talagang alagaan yung inyong nakatatanda na may Alzheimer's. Tama yun. It will bring you closer. That's right. Maraming salamat, Doc Tex. At ito na, mamaya, ang masayang shoemaking bonding idea for kids. Ibibida natin sa Kitang-Kita. Nakipulsi ulit tayo sa ating mga kapatid. Tanong ko lang, o tanong ni Justin, ano nga bang mas masakit? Ang ma-unfriend o ang ma-block? At sa working mom naman po, gagawa tayo ng fun and colorful merienda ideas para sa ating mga kids. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nakakaubos po talaga ng ideas ang araw-araw na paghahanda ng merienda para sa ating mga kids. Pero kapag working mom ka, dapat mabilisan pero fun ang mga recipe. At yan po ang ituturo ng ating working mom na si Mommy Russell. Cecil, hello Mommy! How are you? AKA Hungry Mommy sa social media. Good morning! Hungry ka ba palagi, Mommy? Yes! Ay, I love it! Mommy! Ako din! Pwede pala tayo talagang mag-classmate. Wow! Good morning, Mommy Russell. Ano tong ating gagawin ngayon? I'm so ready. So wait, pakita muna natin to kasi ito, niluto na kanina. Yes. Diba? Ube pancakes po. Ayun, sarap. Pwede tikman. Yeah, pero lalagyan pa po. Lalagyan pa. Yeah. Para mas ubeng-ube po siya. Didrizzle po natin siya ng ube flavored na condensed. Ay, may ganun? Yes. Ay, ube? Oo, ngayon ko lang yan nalaman. Ayan. Ay, ang sarap. Yes po. Ang sarap pala sa working mom. Yung nandun silang lahat, di ba? Wala silang nagawa. Pwede ka natikman, Mami? Yes, okay. sure. So, pag ube pancakes, it's a nice alternative for the kids because it's purple. Yeah. Diba? Colorful siya, so mas attractive po siya sa mga bata. Sa mga bata. At saka tingnan mo, napaka-cute oh. At saka sarap. Happy ba kayo kumakain ako? Okay. This time, ang hirap pala pag mag-isa kang host. Wala habang kumakain. Mommy Russell, ito gagawin na natin yung scramble. Scramble, yes. Alam mo ba, marami nito sa lugar nila, Justin. Justin, sabihin mo nga. Scramble. Scramble with an I-S. Okay, Mommy Ross. Yes. Okay. First po, lalagyan natin ng ice. Ice. At dahil wala tayong gloves, ako naman ang iinom. Ang galing ko talaga. Kasi pag ginanon ko, matatapon. Mami, pasensya na po kayo. Ako lang po makakainom nito. Promise po, naghugas ako ng kamay.
Okay, Mami. And then? Yes, and then lalagyan po natin siya ng condensed milk. Condensed milk. Tansya-tansya lang po. Tansya-tansya. So, depende po kung gaano ka-sweet yung gusto niyo. Alam mo ba sa bahay namin, hindi ko alam kung gano'n din kayo, pero hinihipan to. Di ba? Opo, para mas mabilis. Sa mga anak nyo po, pwede nyong gawin yun. Pero pag ibibenta nyo, please. Wag po. Mas mabilis po kasi siyang Oo, alam mo, gusto ko na talaga. Pero kasi parang nasa national TV tayo. Malalaman nila ugali natin. After 10 hours po. Okay. Ayan, sige. Lalagyan lang po natin siya ng konting water para ma-blend po siya. Papa, ganito lang siguro harap. Okay na. Yan, okay. Tapos yung magbibigay po ng flavor is yung banana. Banana. So we put banana extract, no? Opo. Maybe Konti 3, lang yes. Huwag ilang masyado drops lang madami. po. Up. Okay. And Right. then, vanilla. yung, Ay, hindi. red food Red color. food Para color. mag-pink po siya. So, konting-konti lang din. Yes, okay. Pwede nyo rin tong, okay, wait. Ay, okay. Tapos, i-blend. I-blend po natin. Ang gusto ko lang po malaman, nakasaksak po ba to? Baka po i-acting ko, ha? Baka, yung table namin po magic. Minsan merong kuryente, minsan wala. Ayun, nag-aamoy na po siya. Ayan po, nagkukulay pag-ibig na po siya. Akala ko kasi acting kong gumagalaw. Gumagalaw! Okay. Wait, kailangan natin tong parang Opo, wag kong kamayin. Ayan, sorry. Okay lang po ba? Kasi anyway, pag kinamay ko, ako rin naman ang iinom, diba? Alam mo ha, yung blender, pwede nyo rin pong gamitin yung ice na shinave na. Yes, diba? Para mas madali po. na lang po. Okay. Okay. Ayun, namin. Okay. Sige. So, pwede na natin tong ng slide. Yung kunin mo. Kunin ko na lang. Opo. Kasi Okay. parang gusto mo na talaga tikman. Parang gusto ko na po talaga. Actually, Mami, gusto kita patikman, pero dahil nawakan ko yung yelo. Ayan. Ako na lang muna. Okay lang po ba? Kunin yun So, na sa lang lahat po ng mga kapatid nating nanunood, Tapos lalagyan po natin siya ng... ito po yung kinalakihan natin. Na gustong-gusto ko to. Alam mo kung bakit? Masarap yung skim milk ba yan, Mami? Yes po. Powdered milk. Powdered milk. Alam mo yung powdered milk na yan, sa 18 treasures ko, may nagbigay sa akin yan. Ganyan ko kagusto yan. Sa 18 treasures ko sa ko. Ito na po yung fun part. Maglalagay na po kayo ng toppings na gusto nyo. So, meron tayong chocolate syrup, powdered milk, mini mallows, and sprinkles. So, milk muna, diba? Yes po. Okay, ito po yan. Yes. Sobrang galing ko po dito. May masteral po ako dito. At ang masaya dito, you can do this with your kids. Yes. Bonding na rin po. Okay lang yun kahit maging makalat kasi matuturuan natin sila kung paano naman maglinis. At dahil ako lang to, Mami, may sprinkles tayo at may malo. And then, ang chocolate syrup. Na pwede mo ring lagyan ng parang ube na diba? Pero sige, dahil old school tayo na. Oo nga pala, kasi bago pala. Thank you guys, ha? Ako din pala yun. Sorry po. Hindi naman ninyo nasabi. Ako din pala yun. Oh my God! Oo, please. Sorry. Mamaya mag-usap tayo. Ako, hindi ko alam. Ako na rin ba mag-set up? Sana mabuksan ko rin no? Direk ha? Parang ano ka talaga? Baka kailangan ng kutsilyo. Ano mo, di ba? Si Justin na to. Kakagatin ko na to. Ito. Ayan. Thank you, Jan. Okay. Bagong stock. At least alam natin na may budget. Bago yung stock. Okay, so chocolate syrup. At kung ayaw po nating magkasakit, wag nating damihan. Kasi baka magkaroon tayo ng diabetes. Wag masyado. Ayaw ni Doc Dex. Okay, so ngayon, titikman na po natin. Mami, pasensya ka na, hindi kita nagawa later. Guys, ito po, pakitignan. Ayan, mga ate, mga kuya. Your kids will love this because why do you think it's important to have snacks sa mga bata, merienda? Kasi that's a midday diba? Why do you think it's important? Kasi sobrang active po nila, diba, throughout the day. So, kailangan may in-between meals talaga yung mga bata. Para yung may energy sila. Yes. And at the same time, I think it's a great bonding activity in the middle of the day.
Yes, No, tama and- po. Lalo pag ganyan ka-simple lang yung mga recipes na gagawin, pwede po sila mag-join para bonding nyo na rin po yun mag-mom. Hungry Mommy, you're the best. Enjoyed our Thank time you, together. thank you And po. pwede mo naman silang imbitahin sa mga social media accounts mo. Hi, everyone! Follow nyo po ako sa TikTok, sa Facebook, Instagram, at Hungry Mommy. At Hungry Mommy para sa mga marami pang ideas. Kagaya niyan, ang ganda, ang sarap. Strawberry scramble. Thank you so much, Mommy Russell Tesil. Thank you so much. Maraming salamat sa iyo. At talaga namang na-enjoy ko po to. Pa-after nito, mag-uusap po kami. Hi, Coach Fia po. Sasagutin ang mga tanong nyo tungkol sa MX3. For this episode's question, is there a maximum daily dosage of MX3? Pagdating naman sa maximum daily dosage, it may vary depending on factors such as age, overall health, and individual sensitivities, tulad ng pagkakaroon ng food allergic reactions or gastrointestinal issues. Mahalagang sundin ang inirekomendang dosage or mainam na kumonsulta sa healthcare professional for personalized advice. Per label, MX3 capsule has a recommended dose of 1 capsule 2 times a day with a glass of full water, preferably 30 minutes bago kumain. Ang MX3 capsule ay isang natural na produkto. Ngunit gaya ng lahat ng supplements, mainam na gamitin ito ng saktong dami lamang. Taking more than the recommended dosage may not guarantee better results. Therefore, it is advisable to adhere to the recommended guidelines and seek professional advice if there are any concerns. Sana may napulot kayong bagong kaalaman about MX3 from today's Q&A. Till the next one! At mamaya sa Tanong Ko Lang, magkakaalaman na ano ba ang mas masakit, ang ma-unfriend o ma-block? Yan na! Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid. Ikaw, na nagpapainit ng inuming ulam mula sa handaan kagabi. At ikaw, na nakaiwan ng payong sa tricycle. At ikaw, na patingin-tingin sa Facebook ni Crush, imbes na mag-review sa exam. Gets ko yan. Tanungan muna tayo, anong mas masakit? Unfriend o block? Tanong ko lang. Dami na namang sinasabi. Block. Di naman kami close. Unfriend. Ay, naku, sobrang toxic na talaga. Block. Kaya tanong ko lang, anong mas masakit? Unfriend o block? Na-block po. Bakit block? Pagka-block, totally po na tinatanggal na nila yung connections para sa akin. And then kung unfriend naman po, parang may may instances pa po na pwede ko silang makausap. Tama, may open connection pa. So, pero ikaw, nagbablock ka rin at nag-unfriend ng ibang tao? Opo. Minsan? Minsan po. Okay. Kung umaabot na po sa point na hindi na healthy para sa akin yung connection with them. Parehas yun eh. Talaga? Once na na-block ka, ibig sabihin, unfriend eh. Ano kaya yung isang senyales na mabablock ka na o ma-unfriend ka na? Scene zone. Scene zone? Plus inbox zone. Inbox zone. Na-experience nyo na ba na ma-block o ma-unfriend ng family o friends mo sa Facebook? Ako po yung nambablock eh. Ay, oh! Sorry na. Sorry. Ikaw yung nambablock. Bakit ka nagbablock ng mga tao?
Siyempre po, pagkaaway, ganun, mga misunderstanding po. Kunyari po, sa friendship nga po, ganun po. Okay. Siguro, tanpuhan, saka hindi pagkakaintindihan sa family. So, lahat naman talaga nangyayari yun. Okay. Lalo na yung mga tipong may init ang ulo, high blood, at saka, yun nga, hindi nagkakaintindihan. Tanong ko lang, na-experience mo na ba na ma-block o i-unfriend online? Ako yung nag-unfriend tsaka nag-unblock sa kanila. Bakit? Kasi pag toxic, i-X na agad. Ano ang mga katangian ng isang toxic? Mga plastic, tapos kung ano-ano pinagsasabi pag nakatalikod ka. Ano mas masakit? Kapag na-block ka o na-unfriend ka? Yung na-block na lang. Bakit kapag na-block? Kasi hindi ko na siya mai-stalk eh. Wow. May 3 million followers pa ako sa TikTok. Guys, ito nga, may 3 million followers siya. Hindi natin kailangan ng extra negativity sa buhay, di ba? Kaya i-click na ang unfriend o block button. Kaya mo ba? Hanggang sa susunod na tanungan, ako po si Justin Quirino para sa Tanong Ko Lang. Ayun. Guys, isa-isa dito. Isa-isa. Anong, mas masakit? Block. Kasi both ways na yun, di ba? So, pag binlock, unfriend na rin. Tama ba yun? Correct. Di ba? Okay. Kaya ma'am, so kung ako yung mamimili ko, anong gagawin ko? Deadman na lang. Pwede bang deadman na lang? Yeah, I'm with you like Ako nga, that. unfollow na lang. Pwede ba yun? Unfollow? Pwede, pero friends pa rin kayo. Oo, may unfollow din. Hindi ko lang makikita yung post. Kumbaga mute, Sa Facebook, mute. Or meron din sa Instagram, meron restrict. Ayun. Bakit alam na alam mo? Ay, hindi, kasi ako talaga, I set very clear boundaries. okay. So, pwede mo makita post ko, pero pag nag-comment ka, ikaw lang ang nakakakita nun. Yes. Yun ang restricted. Pag nag-comment ka, ikaw lang ang nakakakita nun. So, akala mo, na-hurt mo ako, but no. How about you, Justin? Ano sabi ni Kuya? Sabi ni Tatay, okay, ganun pala. Okay, ganun pala yun. Sabi ni Tatay. Hindi, pero alam mo yung block, pati kasi yung mga direct messages, mabablock din. So, hindi ka makakontakt nila. At all. Zero contact, no? Oo, yun. So, mas masakit yun. Bakit naman alam na alam mo to? Ganito Sa po. nag-block sa... Promise po, sa aming pagbabalik, hindi ngayon, magbibigay kami ng ng tutorial kung ano-ano pwede niyong gawin para makaset kayo ng boundaries on social media. Sa susunod na yan. Social media etiquette. Yun! Abangan nyo yan. Pero ito muna sa aming pagbabalik, Making 101 tayo na perfect pang bonding with the kids. Abangan yan sa Kitang-Kita. Tuloy-tuloy lamang po ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyo ang Happy Morning Kasalo at... Good morning, kapatid! Mga mommies, kung naghahanap kayo ng magandang bonding idea o pagkakaabalahan with the kids, eto po, subukan ninyo ang mag-shoemaking. Opo, as in gumawa ng sapatos. Ang negosyong yan ng munting sapatero ibibida sa atin ni Wonder Mommy Honey Joseph. Good morning sa'yo, Mommy. Excited kami dito, gagawa talaga tayo ng sapatos. Pero sinabi mo, pwede for kids, ha? Yes, for kids talaga siya. Oo. Sige, ano yung mga kailangan natin? Gawin, So, ito yung mga materials for the sole. May foam. Ito yung foam. And this is the outsole. And then, ito yung midsole and insole. Okay, so Siyempre, paano yung layering? Leather. Okay. So, first, lalagyan muna natin siya ng adhesive lahat. Okay. Okay, so, ito yung craft stick. Ano yung una? Lahat siya. Lahat? Yes. Sige, habang ginagawa ni Honey yan, yung mga kit niya na mabibili, kasama na lahat yan. Kasama na lahat. Sige. Complete na siya. Pati yung pandikit, kasama na. Ito for Ayan, separate bibili siya. ko. Madali naman bilhin lang yan. Yes. Okay. So, si akin. Sige, magdaldalan kayo dyan. Alam niyo naman wala tayong boses eh. Sige, so ang unang gagawin is, ano ba itong parte na ito? Insole to. Ito yung pinakatatapakan. Okay. Iko-cover siya later. Yan yung natatapakan ng paa. So, Yan yung inaapakan. Okay. Tapos yung ginagawa ba ni Jess, yung ganyan sa gitna lang? Or kailangan Dapat lahat. Areas covered. And ano lang, apply thinly lang para madali siya mag-dry. Mami Honey, may tanong ako. Paano nyo ba nasimulan itong
munting sapatero na business nyo? Nag-start kami nung pandemic. Since may anak ako, family kami ng sapateros sa Marikina. Wow. So, Marikina. yun, madalas niya nakikita yung mga sapateros doon. Kaya pag naglalaro siya, ginagaya niya yung mga sapatero. So, one day, parang naisip ko lang tanong siya, kung gusto niya bang itry, gumawa. So, nag-gather ako ng materials, tapos sabi niya, nung ginawa namin, tuwan-tuwa siya. Tapos, sinare ko sa social media. Tapos parang ang daming natuwa, ang gusto rin daw nila. Tapos, doon ko nakita yung opportunity. Proud sila kasi. Para gawing business. Oo, tsaka nakuha pa yung idea sa ano niya, sa anak niya. Inspired talaga by the son. Ito rin, para na rin akong bata kung mag-apply. Okay lang. Actually, maganda yan kasi parang walang mali, di ba? Kahit konting kalat, linisin lang yan mamaya. So, tama yung ginagawa ni Jess. Nalalagyan lang lahat ng, nung pandikit, no? Pandikit lahat. Tapos, syempre, maganda, mami, siguro nandyan lang kayo dahil nga bonding activity, magkasama kayo. Pwede ninyong Saka, ingat kasi baka mamaya kung anong gawin ng mga bata dito sa adhesive. Yes, kaya dapat may guidance talaga rin ni Mami. Kung baga bonding nyo na talaga yan. Honey, di ba meron kayong workshop na ginagawa? Yes, nag-offer din kami ng workshop, shoemaking, bag making, and leather crafting workshops. Bukod sa sapatos. Yes. Alam mo, etong tanong ko, bakit ba napakagaling na mga sapatero, lahat nga nang galing sa Marikina? Ano ba meron sa Marikina? Ano ba pinapakain sa inyo doon? Pero ito yung namana mo, ibig sabihin. Family ba ito? Yes, family business yung shoes. Pero bakit nga ba? Bakit, what about shoemaking at Marikina? Bakit swak? Nag-start siya kay Kapitan Moy many years ago na. So siya yung nakaisip na gawin siyang business ng mga Marikenyos noon. Siya yung nagsimula magturo. Tapos nagtipon-tipon na lang lahat doon at na-perfect na halos yung craft. Kaya very proudly Pinoy ang mga gawa ninyo na ng buong Pilipinas na talaga ang nakakapag-enjoy. Ano, kamusta ka dyan? Eto na, last layer na. Para ka palang nagpapahid lang mawi ng ng peanut Peanut butter butter. at jelly. Jelly. Alam ng mga bata yan. Para lang tayo naglalagay ng chocolate syrup, pero ito wala nang takip. Wala. Hindi na kailangan i-acting, ano? Hindi na ina-acting. Tulungan daw ulit. Yan, malapit naman. Ba't di na lang to my face mo? Hindi alam mo kanina dun sa tanong ko lang, sabi niya, dapat kung may sasabihin ka, to my face. Para tayo, dito. I-unblock mo pa. Alam mo kaya nawawalan ka ng boses. Wait, tingnan nyo to guys. Tingnan nyo. May mga pang-design din dito na nakakatuwa na pwede i-add natin mamaya. So, like for example, ito sobrang helpful sa akin. Hindi naman kung bakit. Kasi yung mga anak ko, minsan ayaw nila magchinelas. So, kung ilalagay mo naman, yung design na gusto nila, gaganahan sila. Okay. Magchinelas. Ayan na. Sige. So, anong kailangan natin gawin? Last na to. Yan. So, ito. Yung gilid lang ng leather. Gilid lang? Gilid lang, yes. Dikit-dikit na yung daliri mo. Oo nga. Yung daliri na lang later. Pag nag-dry. And then wash. Ayan, so safe lang pala, no? Mamaya, hindi na lang boses ang mawawala sa akin. Pati daliri mo. Wait, ang cute nito, Mommy. Gusto ko to kasi may parang patahi. Yes. Ito iba naman to. Mules naman siya. So, these are perfect for gifts, ah? Kasi naka-kit na siya. Naka-box na siya. Magkano ulit for the kit? Ito 350. And then itong mules 450. 450. Speaking of the kit, dikit na natin. Dikit na natin. Alam mo? Galing niya doon. Bakit ba siya parang nakaisip ko? Idikit. Dikit na natin. Game. So, paano na, Mami Hani? Saan mo Ano na? Kasi yung kamay ko medyo palagkit na eh. Okay, lagyan muna natin dito. First, yung foam, idikit lang dito sa insole. Okay. Ito. Yes. Yun. Dapat nasa gitna siya kasi later irarap natin siya. Ayan. And then careful lang kasi pag nakadikit na. Oo. Oo. Ayan Buti na lang pala, scramble yung ginawa ko kanina. Okay. Ayan. And then peel the foam. Okay. Ayun. Yun pala yun. So easy, So easy to make. So easy, parang pinahirapan lang talaga ni Jester. Madali lang pa talaga. Yes, kaya actually talaga ito ng bata. Daig lang talaga ako ng mga bata. Okay. Ma'am Alisa, saan namin kayo makakontakt? What is your Instagram account again? Sa Facebook, Instagram, parehas Munting Sapatero. And we also have TikTok and Shopee account. At marami pa kayong pwedeng mabili. Ito, meron pa mga lalagay passport, na mga bago, backpacks, and all other goods. Yes, at eto na nga po, may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations po to Catherine Alarcio na may pa-selfie with her baby. Cute! Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ninyo ang inyong load.
And that is it para sa ating Feel na Feel Monday. 39 days to go. Pasko na mga kapatid. 35. Hindi lang boses, pati paningin. 35 days to go. Pasko na mga kapatid. Kita-kits na rin po tayo bukas. At i-enjoy lang ang araw. Mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!